Oo, kasi ganito yan. Siyempre, sabi nga, meron kasi sa akin nagtanong. Dahil nga napanood yata itong program ni Senator Raffy Tulfo. Oo. Bakit daw, siyempre di ba parang ang dami kasing nag-content na the whole week, Monday, saka hanggang Friday, hindi siya pumunta ng Senado. Nasa programa siya ng RTIA. Di ba? Parang nadinig kanina na ginastify ni Senator Raffy Tulfo na recess naman ang Senado. Last day na po ng aming recess sa Senate today. So, sa Monday, hindi niyo po ako muna makikita rito. Tuesday and Wednesday. And babalik ako sa Thursday pag walang hearing. And Friday. So again, today is our last day recess. So sa Senate, bukas ulit ang Senado. Kaya doon tayo. Yes. So habang recess po, nakita niyo naman, andito po ako, gumagawa tayo ng tinatawag na constituency work. Kasi po ang constituents ko ay buong Pilipinas. Itong revelation muli ni Senator Raffy Tulfo, lumalabas talaga na kapag walang hearing o session, hindi niya kailangan magtrabaho sa Senado. At uunahin niyang puntahan ang kanyang programa ng RTIA tuwing Huwebes at Biyernes kapag walang hearing. At kumbaga, last day na yata kanina para yung recess, para babalik na ulit sa mga hearing. Diba? Session. Plenary session. Okay. So, ang tanong, bakit kailangan ba ni Senator Raffy Tulfo pumunta sa Senado? Diba? At, or, manatili muna siya sa pag-RTIA. Monday hanggang Friday. Kasi yun yung nagiging dahilan. Senator Raffy Tulfo na walang session or walang hearing. Walang recess. Oo. Kaya diba? siya nakapag-RITA. Pero kasi mga kayubi, kung papansinin natin, so Tuesday, parang nag-start na yung ibang committee ng hearing. Kasi kahit naman nung panahon ng ni 2019 partner, kahit yung naka-recess ang Senado, parang sinasabi pa rin nila na you can still conduct hearings, do your legislative works, kahit naka-recess. Okay. Diba? So, ang tanong natin, natatapos ba or nakakapagbakasyon ba talaga dapat ang isang senador kapag recess? Okay. Na para bang pwede niyang gawin yung gusto niyang gawin. Okay? Ang katwiran naman ni Senator Raffy Tulfo, yun nga, wala siyang session, pero constituency work. Diba? Constituency work. Kaya siyempre, ito naman mga kayubi, kung iniisip niyang constituency work yung ginagawa niya sa RTIA dahil dumidinig siya ng problema ng mga pumupunta sa kanya. Diba? So, kasi tinanong sa akin, constituency work ba yun? Hindi ko alam kung anong payo sa kanya ng iba mga lawyers niya. Kasi yun ang ini-insist ni Senator Raffy Tulfo na constituency work yun. But for me, even before ka naging senador, meron na siyang trabaho mo na yan eh. Meron na siyang oo, ganyang attorney. Yan na yung trabaho mo. Oo. It's your means of livelihood. Correct, pinagkakakitaan. Diba? Oo. Oh, 'di ba? Profession mo 'yang ginagawa mo. Trabaho. 'Di ba? Hanap buhay. Kung ang ginagawa mo ay profession mo. 'Di ba? Okay, ito na natin. Profession. Okay, sige ha. Profession mo 'yan kasi prior to that, you had been doing that. Okay. Prior to being elected as senator, you have been there. Oh, yes. Walang hinto. 'Di ba? Now, tanong natin. Kung ginagawa mo yung profession mo, hindi naman to lumalabas na black time. Kasi nasa Channel 5 siya. Oo. 'Di ba? Kasi dati nagsabi siya na sumusweldo siya. Unless nagbago yung estado niya na black timer siya. At nadura ko pa yung kape. Bakit kanyo? Ang layo po sa katotohanan. Hindi po ako bilyonaryo. At never po akong kumita ng bilyon.
ever since na sinimulan ko po yung YouTube channel ko, hanggang ngayon, pag sumasumahin po yun, hindi pa umabot sa 1 bilyon. Much more 2 billion. And pagsamahin na rin po yung kinikita ko sa TV5 as an anchor, yung endorsement ko, commercial endorsement, pati na po yung premium ko, yung mga minuto na binigay sa akin ng TV5 para may benta ko at akin yung benta. Pag samasamahin yun, wala pong 1 bilyon. Sabi niya, dito may sweldo ako. Meron siyang ganun admission. Okay. And at the same time, sumusweldo siya, tapos meron tong commercial. Mm-hmm. Diba? May commercial ito Mm-hmm. na binabayaran din siya. Yes, attorney. Diba? Sabihin na natin, hindi ko na babanggitin yung YouTube channel. Uy, laki doon. Hindi ko kasi alam kung minomonetize niya yon pag nandoon siya or hindi. Mm-mm. So kung minomonetize niya. Laki nun. Kung mga ka-UB hindi kasi wala akong record kung minonetize niya yun sa YouTube channel niya. Yung YouTube channel niya, partner, yung videos niyan pag-aari ng RTIA Foundation. Oh, yes. Okay? So, RTIA Foundation, hindi siya government. Diba? Kung hindi siya government, so definitely private ito. Of course. At ang officers nito ay ang president, si Senator Raffy Tulfo, at ang treasurer ay si Madam Josie. Okay? So, kung private ito, at kung na-monetize to, malaki ang ano. You're performing and doing your profession. So, how can we equate it with the constituency work? Kumbaga, walang correlate. Conflict of interest. Yes. Bakit? Kasi, you're earning from there. Diba? Sabihin natin, earning as broadcaster, earning as sa ads. Diba? Kasi sabi ko, hindi ko na i-count yung YouTube channel. Pero kasi YouTube channel, kumikita pa rin. Yes, attorney. So, kung kumikita ito because you're a broadcaster, hired ka or employed ka, can you consider that as constituency work? Yes, that's the question, Attorney Claire. Diba? Oo. So, siguro, kung ang ginagawa ni Senator Raffy Tulfo, wala siya ng Monday hanggang Friday, pero umikot siya sa bawat lugar, tapos may kinausap siya, alam mo yung parang barangay forum, o anong problema dito? Dito po, wala kaming, wala ditong patubig. Hirap ang mga magsasaka dito. And that, you can consider that as Kasi, inaalam mo yung problema ng kalahatan. Okay. Kalahatan, para marisolba, sa paggawa ng batas. Okay. Diba? Ang constituency work kasi dapat at least related sa trabaho mo. Related siya. Ngayon, ang tanong, related ba yung ano? Ang tanong ko, kasi, ang nakikita natin kadalasan natutulungan ni Senator Raffy Tulfo dito, katulad kanina, may nakapanood tungkol dun sa relasyon ng isang lesbian sa niyang dating nakarelasyon. Ang pinag-usapan dito yung dapat magbawian, magsulian sila ng pera. Kasi kinuha lang nung dating karelasyon, yung pera, pinanlalaki daw. So, ganun yung issue. Oo. Bali, nung November 6. November 6. Ang nireklamo niyo po si Jennifer Tumnog. OFW din po ito. Bali kasi sir, nag-abroad kami dalawa. Pareho kayong OFW, no? Opo, tapos umuwi siya kasi hindi daw nalulungkot daw siya. Kasama naman kami. Homesick. Bank account ko kasi sir, nagka-problema. Ano ibig sabihin? Hindi ko ma-open. Aha. And then, nung hindi ko ma-open, pinapadala ko yung pera sa kanya. Doon ko pinaipon. Sus, ay malaking pera. Siguro pinag-usapan natin. Magkano po ang pinag-usapan pera? Nasa 250. 250,000? Oo. Attorney. So, individual kasi to na issue na you don't have to make a law out of that. Kasi may batas na tungkol dyan may batas na tungkol sa relasyon. So, kung ito nga ay dati niya nang ginagawa bago pa siya naging senador, paano mo ngayon masasabi na constituency work ito? At napasweldohan ka pa. So, ang madalas na dapat na kinukonsider na constituency work, attorney. at halimbawang lalo pang ginagawa kapag during recess. Okay?
Una, you have to attend meetings. Kung may ka-meeting ka ng mga constituents mo, mga ibang tao, hindi through a program. Okay. Hindi through a program kung saan pinapractice mo yung profession mo. So, halimbawa lang, si Senator Bong Revilla, gumagawa ng pelikula. Habang gumagawa siya ng pelikula, na siya ay kumikita, maraming grupo ng cameraman, halimbawa. Tapos yun, ini-entertain niya. Entertain niya cameraman, tinatanong niya kung ano mga problema, habang siya ay kumikita. Okay. Habang kumikita siya, kasi gumagawa siya ng, nag-ano siya nagagawa siya ng pelikula, at hindi siya uma-attend. Halimbawa lang po to at hindi siya uma-attend sa Senado. Diba? During recess. Diba? At gumagawa ka ng pelikula. Pero may kinakausap ka na may problema. Constituency work ba yun? Hindi. Because you are practicing your own profession. Siguro incidental lang yun. Pero that's not constituency work. It has nothing to do with your Hindi, oo. Okay. Diba? So tingin ko dapat ma-define mabuti. Okay. Kasi baka nababago yung definition ng constituency work to fit doon sa ginagawa ng ibang senador na nag-justify nila na wala kami sa Senado because we're doing our constituency work. Okay. While earning from a private company doing your own profession. Yun. May nagtanong lang, attorney, singit ko lang po from our mga kayubi. Ilang oras ba dapat sa isang araw ang duty o magtatrabaho ng oras ng isang senador? Okay. Ito yan, partner isipin na natin sa isang gobyerno. Ganon din. 8 hours yan. Oo, ganon 8 hours yan. Pero partner, pag ikaw ay isang leader, di ka nga dapat nagbibilang ng oras. Diba? 24/7 you have to be available. Diba? Hanggat maaari. Pero syempre kailangan kang matulog. Pero public service. Pag public servant ka, di ka nagbibilang dapat ng oras. Okay. Diba? So yun lang, partner, diba? Saka ito pa, mga kayubi. Okay? Kapag ka ba, okay, may mga pagkakataon din kasi sa RTIA. Although talaga maganda to sa mata ng tao, sa damdamin ng natutulungan, walang question dun kasi natulungan niya. Oo, naging masaya siya. Nasa-shortcut niya kasi. Halimbawa, partner, ikaw, miyembro ka ng isang security agency, security guard ka, hindi ka nasusweldohan. SG ako, diba? Hindi ka nasusweldohan. Instead of these people filing a complaint, sa'yo na lang ako. Pupunta na kay RTI, sa RTIA. At, kumbaga, nandoon yung force, nandoon yung threat. Attorney. Na kapag hindi ka sumupot or hindi ka sumagot, tingnan natin, ilalabas ko ang baho nyo. Para mga ganon. Meron siyang meron siyang ganon threat. Sa media. Especially if you're part of the government, tas hindi ka nakakasagot agad. O hindi kayo sumasagot, ibubulgar ko ang baho nyo. Mga medyo pilyo dyan sa PNP is, alam mo kitaan dyan sa PNP? Yung sa FEU, sa baril. Opo. Sa SOSYA. Yan, yung mga kitaan dyan. FEU po. Sa firearms, laki ng kitaan yan. Sa SOSYA, ang laking kitaan dyan. Baka gusto nyo ma-expose, baka gusto nyo kalkalin ko yung mga problema nyo dyan sa SOSYA kung paano kayo kumikita at paano yung pinaghati-hatian dyan sa krami ang SOSYA. Sige, wag nyo akong sagutin. Tawagan mo. Punta ka doon siya. Yung chief po ng SOSYA natin. Puntahan mo. Okay, ito naman, bakit mo kailangan takutin na ibubulgar yung baho? Kung may baho, talagang dapat mabulgar yan. Hindi true threat dahil hindi ka lang sinagot. Attorney. Diba? So, don't make any threat.